Hindi nakapagsalita si Sheen at batid niyang may punto din naman ang hipag niya. Hanggang sa niyakap siya ni Ryan. Please baby, subukan mong buksan ang puso mo para sa kapatid ko. Mag-isa na lang siya at malayo pa ako. Wala na rin siyang kaibigan at walang naliligaw sa kanya dahil sa background niya. Kaya sana naman huwag mo ipamukha sa kapatid ko na wala na siyang silbi. Na wala siyang karapatang mabuhay. Napakagatlabi si Sheen nang maramdaman ng hirap sa pananalita ni Ryan. Siguro ay masyado lang siyang praning at hindi niya naiisip ang side ng kapatid nito. Nasasaktan din naman si Ryan para sa kapatid. I'm sorry, Stephanie. Nabigla lang ako. Napapraning lang ako. Hindi na maulit at sana'y huwag kang magdamdam sa akin. Sorry ulit. Wika ni Sheen at niyakap niya ang hipag niya at umiyak ito sa kanyang dibdib. Ilang minuto din sila sa ganoon tagpo hanggang sa bumitaw na sila at inanyayahan din ni Shane sa Stephanie na bumisita sa kanila sa probinsya na agad namang ikinasiya ng dalaga. Napabuntong hininga si Shane habang sumampa sa barko. Sunod niyang asawa niya at dito sila sa isa sa mga VIP room. 5 oras lang naman ang biyahe kaya hindi na siya natulog. Si Ryan ay nakatulog katabi ang 3 niyang anak at siya lamang ang nagbabantay. Hanggang sa hindi niya napigilan ng antok at nakaidlip siya. Nagising na lamang sila na magsigawan sa labas ng kwarto at si Ryan ang nagbukas. Si Cassandra! Ryan, si Cassandra! Talon! Talon! Lahat ay tumalo na! Hindi natapos ni Shane ang sasabihin ng hinawakan siya ni Ryan sa ulo at ikinover nito ang ulo pati sa 2 niyang anak nang may sumabog. Nasusunog ang barko, Shane. Kailangan yung tumalon bago pang malunod ang barko. Ako na nga hanap kay Cassandra. Ryan! Ryan! Humagulhol na si Shane matapos sabihin iyon ni Ryan. Sinuotan siya ng life jacket pati na ang 2 niyang anak. Marami na mga taong nagsisitalunan at ang mga senior, buntis, ay priority ng mga Coast Guard na makasakay sa bangka. At isa na roon si Shane, Camila at baby Albert. Sa dami ng mga tao at ingay ay hindi halos marinig ni Ryan ang isinisigaw ni Shane. I love you, baby! Mahal na mahal ko kayo ng mga bata! Mag-iingat kayo! Sigaw ni Ryan na umiiyak na rin. Niyakap lamang ni Shane ang 2 niyang anak at si Camila na umiiyak dahil hinahanap nito ang kakambal. Tanging mga luha at dasal na lamang ang nagawa ni Shane para sa kanyang mag-ama. Nang magising si Dahlia ay wala sa tabi niya si Baby Gabriel at agad siyang lumabas ng kwarto at hinanap ang anak niya. Yaya, ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Mataas ang boses niyang tanong sa babae. Nandun po sa likod, madam. Kasama po si Sir Ray, naglalaro sila. Tugon ng babae kaya nakahinga ng maluwag si Dahlia at agad siyang nagtungo sa likod ng mansyon. Naabutan niyang tinuturuan ni Ray ang anak niya na magpalipad ng eroplanong laruan at tuwang-tuwa naman ang anak niya. Diyos ko naman, Ray. Pinag-alala mo naman ako. Untag niya at ngumiti lang si Ray sa kanya. Dinala ko dito sa baby ka para makalanghap naman ng sariwang hangin dahil ikinukulong mo lang sa kwarto. Turan ni Ray. Hindi na lamang kumibo si Dahlia at umupo siya sa upuan na kahoy habang pinapanood ang 2. Isang tighim ang nagpatigil kay Ray at sabay sila ni Dahlia na napalingon sa pinanggalingan ng boses. Napaayos ng upo si Dahlia nang makita si Toby at sa bata ito nakatingin at nang mapansin ni Ray ang mapanuring tingin ni Toby ay binuhat niya ang bata at itinago sa dibdib nito. Lumipat ang tingin ni Toby sa kanya at hindi siya mapalagay sa nakakapaso nitong tingin dahil pinasadahan siya nito ng tingin mula paa hanggang ulo at nang madapo ang mata ng binata sa kanyang dibdib ay umigting ang panga nito. You've been a bottle for 3 years but you don't know how to dress properly? Untag ni Toby kay Dahlia kaya napayuko si Dahlia at lihim siyang napakagat sa ibabang labi ng masuri ang sarili. Wala pala siyang bra at tayong-tayo ang nipo niya na kung saan ay agad na makakaagaw ng atensyon dahil sa manipis niyang blusa. Bukod pa roon ay nakasuot siya ng sobrang ikli na short. So sobrang pag-aalala niya kasi kanina ay hindi na niya inabala pa ang sarili. What the fuck do you care? Tumaas ang boses ni Ray ngunit hindi ito alintana ni Toby. Sa halip ay hinawakan ng binata ang kamay ni Dahlia at hinila ito. Ano bang problema mo? Bitawan mo nga ako!
Inis niyang turan ngunit mahigpit ang hawak ni Toby sa kanyang kamay. Get your hands up, fucker! Pagbabanta ni Ray ngunit maging ito'y walang nagawa nang kalad ka rin ni Toby si Dahlia paalis kay Ray at walang nagawa si Ray dahil karga nito si Bibi Gabriel. Bitawan mo nga ako, Toby! Kapag makita tayo ni Sheila, baka kung ano isipin nun. Turan ng dalaga. The history repeats itself, isn't it? Saan ni Toby kay Dahlia nang makapasok sila sa loob ng kwarto ni Toby. Hindi nakapagsalita si Dahlia dahil maging siya'y nagulat at medyo awkward ang sitwasyon nila. Hanggang sa hindi niya namalaya na nakalapit na sa kanya si Toby at naisandal siya ng likod ng pinto. Sobrang lapit ng kanilang muka at namumuo ang pawis sa noo ni Dahlia. Hinapit siya sa bewang ni Toby at naramdaman niyang kumislot ang pagkalalaki ni Toby sa kanyang puson at mas lalo pang idiniin ng binata ang sarili sa kanya. Toby! Pabulong niyang sambit at nang hinawakan ni Toby ang kanyang mukha ay agad na nagtagpo ang kanilang mga mata at unti-unting lumapit ang labi ni Toby sa kanyang labi. Napapikit si Dahlia at nadala siya sa banayad na paghalik ni Toby hanggang sa dinala siya ni Toby sa kama at inihiga siya nito. I missed you terribly, baby. Sambit ni Toby nang pinakawalan nito ang kanyang labi at nagkatitigan sila. Hindi malaman ni Dahlia ang sasabihin at nakatitig lamang siya sa maamo nitong muka at malungkot na mga mata. Toby, I missed you too. Mahina niyang tugon sabay na bumaba ng tingin. Ngumiti si Toby at mabilis siyang hinalikan uli sa labi at buong puso niyang tinugon iyon. At ikinawit pa niya ang mga kamay sa balikat ni Toby. Tila nakalimot sila at walang pakialam sa mundo na magsimula siyang hubaran ni Toby at kung saan-saan din naglalakbay ang kamay ni Dahlia sa katawan ni Toby. Nang nayanig ang mundo nila nang sumigaw ng malakas si Sheila. Toby! Saad ni Dahlia at naitulak niya ang binata at naikubli niya ang sarili sa kumot. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Toby at nagising ito at agad nitong nilapitan si Sheila at niyakap ng mahigpit. Umiiyak si Sheila sa dibdib ni Toby at hindi binibitawan ni Toby si Sheila hanggang sa napagod na ang babae. I'm sorry. I'm sorry, babe. I didn't mean to hurt you. Hinalikan ni Toby ang noo ni Sheila at imbes na makonsensya si Dahlia ay selos pa ang kanyang nararamdaman. Nakalabas siya sa kwarto ni Toby nang hindi namamalaya ng dalawa. I warned you, Dahlia! Galit na panunumbat ni Ray nang maabutan siya dito sa kwarto niya. Hindi pinansin ni Dahlia ang sinabi ni Ray at pumasok siya sa banyo. Binuksan ang shower at napaupo siyang umiiyak sa lapag. Isang araw na magmula nang umalis si Sheila at Toby sa mansyon ni Dahlia. Hindi rin sila nakapag-usapan ni Toby at hindi siya nakahingi ng tawad kay Sheila. At hindi niya iyon gagawin dahil kung tutuusin ay nauna siya kay Sheila na makilala si Toby at may anak sila. Bukod pa roon ay hinahanap-hanap niya si Toby. Ngayon niya napatunayan sa sarili niya na mahal niya si Toby. Mahal na mahal. Reynaldo, please. Hayaan mo ako. Gusto ko lang sundin ang payo ni Shane. Please, hayaan mo akong maging masaya. Nagsusumamo si Dahlia sa harap ni Reynaldo dahil nakikiusap siya na bantayan muna si Gabriel upang sundan si Toby. Nakikita mo ba sarili mo, Dahlia? Nagpapakababa ka! Galit na ani Ray dahil kahit na anong gawin ng dalaga ay disgusto siya sa plano nito. Please, Dahlia, huwag mo namang kawawain ang sarili mo. Kawawa si Gabriel kung magpapakabit ka lang sa galer na iyon. Huminahon si Ray pero umiling-iling lamang si Dahlia hanggang sa napaupo ito sa sahig. Nung araw din kasi na umalis na Toby ay sunundan nila ang dalawa gamit ang private jet ni Ray at nakarating sila ng Manila at nalaman ni Dahlia na nagpunta si Toby sa pamilya ni Sheila dahil sa engagement party na ginanap kagabi at ngayon ay babalik sa Santa Catalina si Toby at Sheila dahil doon gaganapin ang kasal ng dalawa at yun ang hindi niya hahayaan na mangyari. Mahal na mahal ko si Toby. At gusto kong malaman niya na may anak kami. Baka sakaling matras siya sa kasal. Please, Ray. Ngayon lang ako hihiling sa'yo. Ngayon lang. Lakad takbo ang ginawa ni Dahlia dahil kailangan niyang maabutan ang barko na babiyahe patungo sa bayan.
Pagdaong kasi ng barko sa Masbate ay may nakaabang na 2 bus at 2 ruta lamang ito. Sa isla ng Maria Makiling at isla ng Santa Catalina at kailangan niya masundan si Toby. Nabalitaan niya sa tauhan na sumakay sila sa barko at nang hinayaan siya ni Ray sa desisyon niya ay wala siyang sinayang na oras at agad siyang umalis sa kondo nito. Pinagkatiwala niya ang anak kay Ray dahil sumulat sa pool ay nakaantabay si Ray sa kanya. Si Ray nga din ang nakapagsabi sa kanya na buntis siya at sa tulong din ni Ray ay naging maayos ang pagbubuntis at panganganak niya. Malaki ang utang na loob niya kay Ray magmula pa noong mga teenager pa lang sila. She had a one-night stand when she was 19 years old. Hindi niya nakilala ang lalaking katalik dahil sa tama ng alak sa kanya. Ni hindi niya kilala ang laking basta nalang humila sa kanya at pinagsaluhan nila ang mainit na tagpong iyon. Ngunit nang magising siya ay si Ray ang katabi niya. Sinabi rin ni Ray noon na ito ang katalik niya noong gabi. Ngunit hindi siya niniwala dahil kahit madilim sa silid na iyon ay alam niyang malaking tao ang katalik niya. Malalaki kasi ang mga braso nito. Malayong-malayo kay Ray. Pero hanggang ngayon ay hindi niya pa nahanap ang misteryosong lalaking iyon. Excuse me, ma'am. Napakurap siya at doon niya palang napansin na nakasampa na pala siya sa barko. Binigyan niya ang ticket sa gwardya at tuluyan siyang pinapasok. Hindi niya hinahanap ang seat number niya, bagkus ay si Toby ang kanyang hinahanap. Bahala na kung isumpa man siya ni Sheila at husgahan man siya ng mundo. Ang mahalagay masabi niya kay Toby na mahal niya ito at siya ang totoong tatay ni Gabriel. Baby, naisambit niya ng matanaw ang binata na nakatayo sa gilid at nakatitig ito sa karagatan. Tumulo ang kanyang luha sa hindi maipaliwanag na kaba at saya. Bumuga siya ng hangin at inihanda ang sarili upang takbuhin ang binata. Subalit sadyang mapaglaro ang pag-ibig. Nang kasabay ng kanyang paghakbang ay siya ring pagsabog sa dulo ng barko at tumagilid ang barko at na-landslide ang mga tao patagilid kasama si Dahlia. No! Gabriel, anak! Toby! Ang tanging naisip na lamang na dalaga sapagkat sumalungat. Marami ng mga taong nagpapalutang-lutang sa dagat. May mga patuloy na lumaban at may mga binawian ng buhay. Habang lumilipas ang minuto ay palubog din ang barko. Cassandra, anak! Halos mabali na ang leeg ni Ryan sa kaliwat kanan niyang paghahanap. Sa sobrang laki kasi ng barko ay sobrang hirap mahanap ang dalagitang si Cassandra dahil marami din na halos kaedaran ng dalagita ang napasubsob at wala ng mga buhay ito. Ni hindi niya natandaan ang kulay na damit ni Cassandra at sa sobrang niyang takot ay lahat ng mga dalagitang nakikita niya sinusuri niya mga mukha ng mga ito. Magpakita ka, anak! Hinihintay ka ng mama at kapatid mo! Magpakita ka naman, anak! Sigaw siya ng sigaw sa pangalan ng anak. May kasama pang pag-iyak. Napatigil siya sa paghakbang na may isang lalaking tumutok sa kanya ng baril. What the hell? Minura niya ang lalaki at baka sa ganitong sitwasyon ay makuha pa nitong mang-hold up. Ngunit pagtingin niya sa likod ng lalaki ay may isang batang babae na sa tansya niya. 3 taong gulang pa lamang. Please, nagmamakaawa ako. Iligtas mo po ko, parang awa mo na. Biglang lumuhod ang matandang lalaki sa kanya ngunit napailing-iling lamang siya. I'm sorry, hinahanap ko rin ang anak ko. Kailangan niya rin ako. Nakikiusap na saan ni Ryan hanggang sa muling tumayo ang matandang lalaki at babarilin sana siya nang mabilis niyang naagaw ang baril nito at tinapon niya yun sa dagat. Tinalikuran niya ang matandang ngunit nahawakan siya nito sa damit at sa isang iglap ay natumba ang matandang lalaki nang sinuntok niya ito at namilipit ito sa sakit. Lolo! Napailing na napapaiyak si Ryan dahil naawa siya sa bata subalit sa sitwasyong iyon hindi kailangan pairali ng salitang awa dahil pare-parehas lang silang nakikipaglaban para mabuhay. Samantala, mahigpit naman ang kapit ni Dahlia sa gilid kaya hindi siya natangay nang tumagilid ang barko. Pagangat niya ng tingin ay hindi niya na makita si Toby. Halos maputol na ang kamay niya at bibigay na sana siya nang bumalik sa normal ang barko. At sa hinay-hinay ay nakatayo siya ngunit papalubog naman ang barko. At bago pa mangyari iyon ay tumakbo siya at siguro sa dami ng mga tao at ang iba ay nagkakanda-apakan lang. Toby!
Malakas siyang sumisigaw kahit na hilam ang kanyang mga luha. Patuloy siya sa paghahanap. Dahlia? Napalingon ang dalaga nang marinig ang boses na iyon at nang makita niya si Toby, ay sunod-sunod ang kanyang pagluha. Nakatayo na rin si Toby at pilit nitong binobombahan ang salbabida na napulot nito sa kung saan. Lumapit siya sa binata at bigla niya itong niyakap. Patuloy si Toby sa pagbobomba hanggang sa natapos iyon at saka siya nito niyakap. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng binata. Sinundan ka. Noong umalis kayo sa mansyon ay sumunod kami ni Ray sa Maynila. At kahit pabalik sa Santa Catalina ay sinusundan kita. Untag ng dalaga. Pero kumunot lang ang noo ni Toby. Bakit? Tanong pa rin ito at naiinis na si Dahlia sa kamanhida ni Toby. Gayon pa man ay sinabi niya ang dahilan. Dahil mahal kita. Mahal na mahal at ikaw ang... Naputo lang sasabihin ni Dahlia nang sumigaw si Sheila sa kung saan. Babe! Toby! Sabay silang napalingon at kumalas si Toby sa kanya at nilapitan si Sheila. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Pag-aalala ni Toby sa nobya nito. Umiiyak na tumango si Sheila at nagyakapan ng dalawa. Sheila! Saad ni Dahlia kaya napabitaw si Sheila at tiningnan siya, ngunit sinampal siya ng babae. Marahil ay hindi pa rin ito nakalimutan ang tagpong naghalikan sila ni Toby sa kwarto. What are you doing? No, don't tell me sinusundan mo kami. Hindi, Dahlia. Huwag mong sabi, may anak kami ni Toby. Siya ang tatay ng anak ko. Mariin na tura ni Dahlia at nagulat sa Sheila ngunit sa Toby ay parang wala lang sa kanya iyon. Wala itong reaksyon. Mahal ko si Toby. Mahal na mahal ko siya. Kumagulhol na si Dahlia at halos isumpa siya ni Sheila. Dinuro, minura at kung ano-ano pa ang ginawa ng babae at lahat ng iyon ay tinanggap ng dalaga. Pagangat niya ng tingin ay nakatitig sa kanya si Toby. Are you guys okay? Boses ni Ryan at muli nagulat sila dahil nagtagpo silang apat doon. How Shane? And the children? Where are they? Nabaling ang atensyon ni Toby kay Ryan at sa pamilya nito. Shane is safe and our children. May mga rescuer na kanina at nakuha nila mag-iina ko. Except sa panganay ko. Please help me guys. Hanapin natin ang anak ko. Pagsusumamo ni Ryan kaya agad na kumilos si Toby at naghiwa-hiwalay sila. At patuloy na isinisigaw ang pangalan ni Cassandra. We need to leave now! Sigaw ni Sheila nang ito na lamang ang nakapansin na malapit nang lumubog ang barko. Dahil si Ryan, Dahlia at Toby ay hindi alintana ang paglubog dahil ang buong atensyon nila ay kay Cassandra. Helicopter! There's an helicopter! Muling sigaw ni Sheila nang marinig niya maingay na lumilipad sa himpapawid. Ryan! Kailangan na nating umalis! Nasusunog ang barko at mapalubog ang kalahati! Habang hindi pa tuluyang nalulubog, kailangan na nating makaalis dito! Sumakay na tayo sa helicopter, babe! Inis na saad ni Sheila at hinihilang kamay ni Toby. Hindi ko kayang iwan ang anak ko, Toby. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nahahanap si Cassandra. Kung ano man ang mangyari sa akin, sana'y katulad ng dati. Maalagaan mo pa rin ang mag-iina ko. Ryan? Umiiyak si Dahlia nang nagpapaalam si Ryan. Hinapit ni Ryan ang bewang ni Dahlia at niyakap ito ng mahigpit. It was Toby Kilar. Dahlia, I found it yesterday. It was him. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhan si Dahlia sa sinabi ni Ryan. Siya, yung lalaki na kung one night stand mo noon. Hindi si Ray, kundi si Toby at hindi niya rin alam na ikaw yun. Ryan, tara na! Ang nasabi niya lamang dahil inaalis ni Ryan ang kamay sa kamay ni Dahlia. Please, I didn't come back. Tell Shane that I love her so much and kiss my children for me. Umiiyak na nagpaalam ang binata. Ryan, Joe! Napakagulhol ang dalaga ng palayo si Ryan at pinanindigan nito ang paghahanap kay Cassandra. Find your happiness, Dahlia! Huling sigaw ni Ryan, kaya nang hindi na niya matanong ang binata ay napalingon siya sa likod. Toby! Naiusal niya at doon niya palang napansin na nakasakay na si Sheila sa eroplano habang si Toby hinihintay siya sa ibaba.
Come on, Dahlia! Saad ni Toby at gusto niyang sabihin sa binata ang tungkol sa sinabi ni Ryan. It was Toby who took her virginity long time ago. Fuck! Dahlia! Galit na boses ni Toby kaya dali-dali siyang kumapit sa tali. Paitaas, habang si Toby ay pinauna siyang makasakay. Ngunit ang helicopter ay lumalanding paibaba sa barko. Kaya nabalik siya sa lupa. Babe, may tama ng baril si Leo! Saad ni Sheila at napatingin sila kay Leo na siyang piloto at nahihirapan itong huminga. Wala ng oras upang makapag-isip si Toby kung paano nangyari at may sugat si Leo. Siya sana ang nagmamaniobra sa helicopter nang mabilis si Sheila makaupo roon. Ayos ka lang? Binalingan ni Dahlia ang lalaking tinulak ni Sheila at napahiga ito sa sahig. Hindi malaman ni Dahlia kung bakit ito itinulak ni Sheila. Mamamatay na yan! Hayaan mo na! Tura ni Sheila at biglang umiyak ang lalaki kaya sa awa niya tinulungan niya itong makatayo. Shit! Napamura sa Toby ng umandarang helicopter. Napatingala na lamang sa Dahlia nang nilipad ng malakas na hangin ng kanyang buhok. Hold tight, Dahlia! Wika ni Toby nang inabot sa kanya ang tali at mabilis siyang nakakapit at dinala siya ng helicopter. Sorry. Wika niya sa lalaki nakahawak sa tiyan nitong dumadaloy ang dugo. Pataas ng pataas ang lipad ng helicopter at nahihirapan si Dahlia, maging si Toby, ay pilit siyang hinihilang paitaas dahil tila walang pakialam si Sheila at matulin ang pagpapalipad nito. Hanggang sa tumigil ang pagpintig ng puso ni Dahlia nang makita niya sa itaas na pinuputol ni Toby ang tali gamit ang patalim. You can't do it, baby. I know you can't. Napangiti pa na mapait ang dalaga at pigil hininga siya. Ngunit hindi niya inaasahan ang pagkahulog niya sa ibaba. At bago pa siya saluhin ng dagat, ay ang mukha ni Toby ang kanyang nakita. Damn you, Toby! Sigaw ng dalaga sa binata dahil hindi niya sukat akalain na gagawin iyon ni Toby sa kanya. At kasabay ng kanyang mga luha, ay siya ring paglagapak niya sa tubig. Ano? Wala pa bang balita sa mag-ama ko? Sinabi mo mahanapin mo sila, bakit wala pa hanggang ngayon? Anong oras na? Ano, naglulukala ba tayo dito? Sumisigaw si Shane habang kalong nito ang maliit na bata at nakahawak naman sa laylayan ng damit niya si Camila. Wala siyang pakialam kung ang sinisigawan niya ay ang mismo alkalde ng Makiling. Ma'am, please. Kuminaho naman ho kayo. Hindi makatutulong ang pag-aalburuto niyo. Dinadagdagan niyo lang ang problema. Inis na rin nasaad ng lalaki kaya napamura sa galit si Shane. Walang galang na po, ma'am. Pero sana'y maisip niyo rin na hindi lamang ang asawa niyo pasahero sa barko. Hindi pa po dumarating ang tulong galing sa ibang lugar dahil alam niyo naman na mabibilang lang ang tauhan natin dito sa lokal. Magpasalamat na lang kayo na hindi pa natatagpuan ng mag-ama mo dahil ibig sabihin ay posibleng buhay pa sila. Sa narinig ay nagkaroon ng pag-asa si Shane. Umiiyak na lamang siya dito sa evacuation area dahil dito sila dinala at meron ding LGU na tumutulong sa kanila. Naglilibot ang mga ito sa mga nakaligtas na pasahero. Mas lalo siyang napapaiyak na maalala ang pangyayari sa Manila sa bahay ni Stephanie bago sila umalis. At sigurado siyang kagagawan iyon ng kapatid ng asawa niya. Sa oras na may masamang mangyari sa mag-ama niya, hindi niya mapapatawad ang babaeng iyon. At baka sa pagkakataong iyon ay siya na mismo ang maglalagay ng batas sa kamay niya. Sa kabilang dako naman ay lumubog sa tubig si Dahlia. At ilang segundo lang ay nakaahon siya ngunit kahit na magaling siyang lumangoy, ay nahihirapan pa rin siya sapagkat malakas ang alon at halo-halo pa ang emosyon niyang nararamdaman. Pagtingala niya sa itaas ay hindi tumatakbong eroplano. Hanggang sa may nahulog na salbabida at agad siyang lumangoy patungo roon. At nakakapit siya sa salbabida. Nang makuha niya iyon, muling may nahulog na tali. Malapit sa kinaroroonan niya at natanaw niya sa Toby na pinapakapit siya gamit ang pagsa niya sa kamay nito. Wala siyang sinayang na oras at agad siyang kumapit. At sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nahirapan sapagkat kusa siyang hinihila ng tali pa itaas. Inabot ni Toby ang kamay nito sa kanya nang makarating siya at agad niyang kinuha iyon at nakasampa siya sa helicopter. Nang mapansin ni Sheila ang ginawa ni Toby ay agad nitong binunot ang baril sa gilid na hindi niya alam kung paano nito nalaman na may baril doon. At itututok sana nito kay Dahlia nang mabilis ang pagkilos ni Toby at
Inisipin niya ang patalim at tumama iyon sa pulsuhan ni Sheila, dahilan para mabitawan nito ang baril. Napatingin si Dahlia sa katawan ni Toby nang mapansin niyang nahihirapan ito at ganoon na lang ang galit niya nang makita ang dumudugong tiyan ni Toby. At alam niya kung sino ang may gawa noon, ang demonyong babaeng ito. Sa sobrang galit na dalaga ay nakalapit siya kay Sheila at tinadyakan niya ito. Nanlaban si Sheila at nagulat si Dahlia nang mabilis si Sheila na nakailag sa mga kamay niya. Ngumisi sa kanya si Sheila dahil walang nakakaalam na bukod sa pagiging doktora nito ay isa ring assassin si Sheila. Kaya bigo si Dahlia na masaktan ng babae. Magaling siya sa self-defense dahil tinuruan siya ni Ryan noon, pero aaminin niyang mas hamak na magaling sa kanya si Sheila. Kaya ngayon ay namimilipit siya sa sakit ng isang kamay lang ang hawak sa kanya ni Sheila, habang ang isa nitong kamay ay nakahawak sa joystick ng helicopter. Hanggang sa binitiwan ito ni Sheila at muntika nang bumulusok pa ibaba ang helicopter. Mabuti na lamang at mabilis na nahawakan iyon ni Dahlia dahil marunong naman siya magpalipad ng mga ganitong sakyan panghimpapawid. Muling inaagaw ni Sheila sa kanyang joystick at pagyawang-gewang ng helicopter dahil pinag-aagawan nila iyon. Hindi ako papahig na magiging masaya kayo, na happy family kayo. Kung hindi ka nila mapupunta sa akin, Toby, mabuti pa, sabay-sabay na tayong mamatay. Malakas na sigaw ni Sheila at patuloy ito sa pag-aagaw ng joystick. Kahit na namimilipit sa sakit si Toby, ay buong lakas siyang gumalaw at hinawakan ng dalawang kamay ni Sheila. At kahit anong pigil ni Sheila, ay bigo ito sa lakas ni Toby. I never thought we'd get to this point, Sheila. You have been a good girlfriend and you love me truly. I felt it. But despite everything, you just showed your true colors. Ngayon ko lang napatunayan sa sarili ko na wala kang puwang sa puso ko. Dahlia owned my heart and soul 3 years ago. And you can change it. Hindi ko man gustong gawin ito pero hindi ko hahayaan na may mapahamak pa na dahil sa'yo. Lalo na kung ang ina ng anak ko. I'm sorry. And thank you for everything. But I have to do this. Saad ni Toby at bigla niyang itinulak si Sheila, dahilan para mapasigaw ito ng malakas. Toby! Nagulat si Dahlia ngunit mas mainam pa iyon, kaysa naman ang mapahamak pa silang dalawa dahil lang sa babaeng iyon. She's crazy! Sambit ni Toby at nang lingunin siya ni Dahlia ay pinulit nito ang damit at itinali sa katawan nito upang mapigilan ang pagdurugo. Anong nangyari sa'yo? Siya bang may gawa niya sa'yo? Kumapit ka lang, malapit na tayo sa bayan. Tura ni Dahlia at napatitig lamang sa kanyang likod si Toby. Kanina'y pinutol niya ang lubi dahil tinutukan siya ng baril ni Sheila. Nang marinig nitong pinapasakay niya si Dahlia, kaya wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ng babae. Do you love me, babe? Tanong bigla ni Sheila. I tried to love you, but it didn't work. I love her and I missed her so much. Prangkang sagot ni Toby. Kaya naman ay kinuha ni Sheila ang baril nito sa gilid at itinutok sa ibaba kung saan ay nasa tubig si Dahlia. Ako ang saktan mo dahil sinaktan kita ngayon. Pakiusap ni Toby. Saktan mong sarili mo. Saksakin mo ang sarili mo. O papaulanan ko ng balang babaeng yun. Walang nagawa si Toby kundi ang saksakin ng sarili at tila nasisiyahan si Sheila. Kaya nang binawi ni Sheila ang tingin ay mabilis niyang tinadyakan ang salbabida na binombahan niya kanina at pati na ang electronic na tali ay inuhulog niya rin. Kaya palihim na nakaakyat si Dahlia. Maglalading na tayo, baby. Narito na tayo, malapit sa ospital. Napapikit si Toby sa sinabi ni Dahlia at hinayaan niya ang dalaga kung ano man ang desisyon nito para sa kanya. Dahil isinusuko niya na ang sarili sa dalaga. Samantala, nakakapit naman si Sheila sa salbabida na naiwan ni Dahlia kanina hanggang sa may mga rescuer na nakakita sa kanya at isinakay siya sa bangkang de motor. Anong bayan ka? Tanong ng lalaki. Sa Maria Makiling. Pagsisinungaling niya dahil hindi pa siya tapos. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nasisira ang buhay ni Dahlia. Maraming mga tao sa evacuation center. Marami pa rin ang nakaligtas at dumami pa ang tao dahil sa mga kamag-anakan ng mga pasahero. Kanya-kanyang hanap sa mga mahal nila sa buhay. Mama!
Napalingon si Sheila sa pamilyar na boses na iyon at pagtingin niya ay nakita niya si Cassandra na namamagana ang mata habang umiiyak. Napangisi siya. Buhay pa pala ang bruhang ito. Nilapitan niya si Cassandra na nagulat nang makita siya. Niyakap niya si Cassandra at iyak ito ng iyak sa dibdib niya. Tita Sheila, sina Mama at Papa po, hindi ko mahanap. Pasahero kami sa... Alam ko kung nasaan sila, Cass. Putol ni Sheila sa sasabihin ng dalagita kaya biglang nagdingning ang mga mata ni Cassandra. Talaga po? Mabait si Cassandra. Narespeto siya nito at mabait din ang nanay nito sa kanya. Subalit ang hindi niya matanggap ay si Shane ang dahilan ng lahat kung bakit muling nagtagpo si Dahlia at ang pinakamamahal niyang si Toby. Hindi siya tanga. Ano pa ang silbi ng pagiging doktor niya kung hindi niya nahalatang mas pabor si Shane kay Dahlia at gumagawa ng paraan si Shane upang mapalapit sa isa't isa si Dahlia at Toby. Ibig sabihin, tinatraidor siya ng palihim ng nanay ng batang ito. Nandoon sila sa Santa Catalina. Sumama ka sa akin at ihatid kita sa magaling mong ina.